Pinag-aaralan na ng COMELEC na tutukan na rin ang mga social media influencers sa kampanya para sa nalalapit na 2025 national at local elections. Ang detalye sa balitang pambansa ni Luisa Erispe ng PTV. 2 linggo na lang ang bibilangin, simula na ang opisyal na panahon ng kampanya para sa mga kandidato sa national na posisyon at pati na rin sa party list organization para sa 2025 national at local elections. Kaya naman ang Commission on Elections, bukod sa mga posters, tarpaulins at ads sa mga TV at radyo, pinag-aaralan ding matutukan ang paggamit ng influencers sa panahon ng kampanya. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sakaling may influencer na mag-e-endorso ng kandidato at gagawin itong content, ay maaaring nilang hingin ang kontrata dahil kailangan nakalagay ito sa Statement of Contributions and Expenditures ng isang kandidato. Anong extent yung usapan nila? May kontrata ba sila? Yan bang kontrata dapat sinasabit sa amin? Kasi yung kontrata kasi sa mga istasyon ng radyo, telebisyon, kahit sa dyaryo, sinasabit sa amin sa COMELEC for purposes of comparison doon sa nire-report ng mga kandidato o mga political parties. Paliwanag naman dito ng komisyon, hindi nila minamata ang content ng mga social media influencers. Ang nais lang nila, maging tapat ang bawat kandidato sa ginagastos nila, lalo na sa panahon ng kampanya. Kung TV, radyo, dyaryo at kahit mga artista nga ay nakalagay sa SOSE, dapat kasama rin ng influencers. Tinitiyak lang din ng COMELEC, hindi ilalagpas sa mga kandidato sa spending limit na 3 piso per registered voters sa mga may partido at 5 piso para sa mga walang partido. Yung mga influencer at saka yung mga talents or artists na mag-i-endorse ng kandidato, kung paano namin sila pwede na i-presume na bayaran ng mga kandidato o political party. Labas naman dito ang mga kandidato na sila mismo ang mag-e-endorso sa sarili nila. Papasok lang ang regulasyon kapag nagbayad na sila ng kapwa nila influencer. Kaugnay naman ito ay pumirma ng kasunduan ng COMELEC at TikTok para tumulong sa regulasyon ng political content sa social media. Samantala, bukod sa influencers, sisilipin din ng COMELEC ang posibleng regulasyon sa mga lumalabas naman na survey. Dapat kapag kinumisyon ito ng kandidato sa panahon ng campaign period ay nakalagay din ito sa SOSE. Pwede kaming gumawa ng mas stricto na guidelines patungkol sa paglipana ng mga survey. Again, hindi kami against sa surveys. Ito ay constitutional, sabi ng Supreme Court. Pero tingnan lang natin kung paano naaabuso nito at naiimpluwensyahan nito yung pagboto at pag-iisip ng mga kababayan natin. Mula sa People's Television Network, Luisa Erispe para sa Balitang Pambansa.